uminom ng diuretics, yan yung mga spironolactone, furosemide. Ito po yung mga pampaihi na maganda yan sa mga manas saka sa mga may high blood. Kaso ang problema natin dyan, madalas tumadaing yung pasyente ng pinupulikat. Alam nyo bakit? Kasi po, pag kayo po ay ihi ng ihi, yung mga potassium, magnesium, calcium nyo sa katawan bumababa. At yan na nagkukos po ng paninigas ng mga binti kadalasan. Pero ang pulikat hindi lang sa binti. Pwede po yan sa inyong sikmura, sa tiyan, abdominal. Pwede rin po yan sa mga muscle sa braso. O kaya pangihina. Yan ay pwede nyo maramdaman. No? So, hindi pala maganda yon. Mga laxative naman, yung mga pampa-EBS. Ayan, EBS. Ibig sabihin ng EBS, alam nyo na po yan, no? Mga lolo at lola. Yung EBS galing sa salitang evacuation. EBS. Evacuation. Ibig sabihin, lalabas ang dumi sa inyong katawan. At ang laxative naman, na kadalasan, pag ito'y matagal din inumin, tandaan nyo po, palagi ko sinasabing matagal inumin. Kasi kung inumin nyo lang ng mga 1, 2 beses o 1 linggo, hindi naman magbibigay ng matinding pinsala yan, no? So, ang laxative, nagpapababa ng potassium. So, pareho din pala ng diuretics. Pwede rin magpababa ng vitamin A at vitamin K. Ang vitamin K, mahalaga po yan para pag tayo nasugatan, hindi tayo tuloy-tuloy duguin. So, may kinalaman yan sa tinatawag na blood clotting system ng ating katawan. Then, ano pa? Yung mga gamot sa chest pain, yung mga nitrites. Ang bumababa naman po dyan yung niacin, bumababa rin ng vitamin C at vitamin K. Ang niacin ay mahalaga para ang inyong blood vessel ay mas nakabuka. So, mas maganda ang pagdali ng dugo nyo. So, minsan yan pala nagiging gamot sa sakit ng dibdib. Minsan naman yan naman ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng pagkipot ng ugat mo rin. No? So, yan ang mahirap sa gamot. Sala sa init, sala sa lamig. No? So, ngayon, gamot sa TB, ito. Bago tayo magtapos ngayong araw, at least maintindihan nyo po itong mga gamot sa tuberculosis naman, no? So, yung gamot sa tuberculosis, may standard na gamot. Yung standard na gamot na binibigay, kadalasan, ang tawag po dyan, isoniazid. Isoniazid. Ano ibig sabihin ng isoniazid? Ito yung standard na gamot na binibigay sa mga pasyente na meron pong tuberculosis. Kasama niyan yung mga rifampicin, ethambutol, yung injectable na streptomycin, yan, mga binabanggit ko, mga pangkaraniwan na gamot yan na binibigay, no? So, dapat pala, bago kayo magpa-examine ng inyong dugo, dapat ina-examine din po, kasi kadalasan, di ba, pag may ubo-ubo ka, tapos inalagnat, tapos nangangayayat, ang kadalasan pinapa-examine ng doktor, chest x-ray. O kaya sputum exam. Yung sputum exam, yung kukuha ka ng plema, kukolekta ka niyan. Pagka-kolekta mo ng plema, dadalhin mo sa laboratorio, o kaya mismo doon ka sa laboratorio kukolekta. Kadalasan 3 araw yan na magkasunod para ma-examine maigi kung meron pong bakterya sa inyong plema, yung tinatawag na sputum. Kaso, once na nakita na may bakterya, binigyan ka na ng doktor ng gamot na iinumin mo para sa TB, halimbawa, yung gamutan na yan ay hindi naman bumababa ng 6 na buwan. Wala pong gamot sa TB na sinasabi inumin ng 1 buwan lamang. Pinakamababa na po yung 6 na buwan. Unfortunately, may mga doktor na maaring mag-request muna ng mga blood test para malaman mo na yung inyong function ng bato, function ng liver, bago kayo resetahan ng gamot. Pero meron namang iba na ora-orada, bibigyan ng kayo ng gamot na para sa tuberculosis. Bakit ito mahalaga na dapat in-examine mo ng atay at saka ang inyong bato? Kasi po, yung mga gamot na nabanggit ko, ay may mga posibleng epekto sa mga nabanggit na organ. Halimbawa po, yung mga umiinom ng isoniazid, INH po ang initial po niyan. Usually, pag uminom ka ng isoniazid, mapapansin nyo, madali kayong mangimay o mangalay o pagkakaroon ng parang tinutusok-tusok ng pardibli ang inyong palad at talampakan. Yan yung tinatawag na neuritis o pagkahina, pagkasira o pagkakaroon ng sakit sa mga nerves. At yan ay side effect po ng isoniazid. Kaya karamihan po ng mga nabibiling gamot ngayon na isoniazid sa mga drugstores, kadalasan, ito po ay may
kasama ng vitamin B na inihalo, kadalasan B6 o pyridoxine. So, ang purpose ng pyridoxine na inahalo mo dun sa isoniazid ay mapigilan o makontra yung side effect po ng isoniazid sa inyong mga nerves. Yan. Ngayon, yung rifampicin, ang isa sa problema natin sa rifampicin, ito po ay maari pong makaapekto sa inyong liver. Kaya karamihan ng mga pasyenteng may edad, kung mahina ang inyong atay at uminom kayo ng rifampicin, na standard na gamot para sa tuberculosis, dapat in-examine mo na yung liver. Kasi kung hindi, maaaring magkaroon kayo ng paninilaw at yung paninilaw ng inyong kuko, ng inyong balat, ng inyong mata, ay masasabing may kinalaman po doon sa rifampicin na tinatawag na hepatotoxic o toxic sa inyong atay. So, kailangan examine, di ba? Yan ang sinasabi ko po kanina. Dapat in-examine din po, pati po yung kidney. Dapat nagpapa-complete blood count kayo or CBC. Dapat pati ang platelet sinasama po sa examination. Yung mata, dapat pinapa-examine din kung kayo po ay iinom ng gamot sa tuberculosis. Kung ang inyong gamot ay may kasamang ethambutol. Kasi po, ang isa sa side effect naman ng ethambutol ay ang pagsira ng inyong mata o paningin. So, yung tinatawag na visual acuity test, ayan yung mga pumupunta ka sa mga tindahan ng salamin at tinitingnan nyo po yung mata nyo, may binabasa kayong mga letra, mahalaga pong ginagawa yan. Yan yung tinatawag na Snellen chart para malaman kung ang mata nyo ay maayos pa sa 20/20 na vision. Dahil kung ito'y malala na, maaari pong madagdagan ng problema sa pag-inom nyo po ng ethambutol. Yung pyrazinamide, isa pang gamot na para sa tuberculosis, pyrazinamide. Ito naman po, ang side effect nito ay tumataas ang inyong blood uric acid. Tumataas ang blood uric acid. So isipin nyo po, kung meron kang gout at mataas ang inyong uric acid at uminom ka ng gamot sa tuberculosis, tapos hindi nyo alam na yung gamot na yon nagpapataas ng uric acid, inom ka naman ng inom ng allopurinol para na pampababa ng inyong uric acid, bakit hindi bumababa? Yung pala, side effect ng isang gamot, magpataas ng uric acid. Yan po ang ibig kong sabihin. So, sana po ngayon araw, meron po ako na i-share sa inyong lahat. At pinipilit ko po magkaroon ng internet connection dito sa loob ng booth dahil yung mga babatiin ko na mga Facebook friends, ako'y nalulungkot dahil wala akong signal dito. Pero pipilitin ko naghahanap ako ng paraan. Baka po kailangan ako lumabas sa kalye. Kaso pag lumabas ako sa kalye, paano ko naman mababati kayo? Dahil nandito yung mic sa harap ng di ba? Nandito. So, yun ang problema. Pero di bali pipilitin ko pa rin na makahanap ng connection at mabati ko. Nahiya naman ako dun sa mga nakikinig sa atin na nasa Facebook. So, anyway, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at kung mahahabol ko pa, babatiin ko kayo mamaya. Nagpapasalamat din ako kay Congressman Angelo Palmones ng Agham, no? Agham Party List po yan. Kung di ako nagkakamali, 95 nga ba, Angelo? Pakitext mo nga sa akin. 95 yata yan sa balota Hindi ko ini-endorso yan. Ang naniniwala lang ako sa Agham dahil ako po'y doktor. Kaya Agham, di ba science, doktor di scientific ang dating, di ba? So, Angelo, ano number nga yun? so yan. So, ito po, harana ni Papa G. Hinandog ko po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Lalo na po yung mga Bisaya. Mga Bisaya, ay dili, ambot sa imo. Dili. Basta sa inyo po to Sa ating programang Harana ni Papa G, isang Bisayan song, hinahandog ko po sa lahat ng mga nakikinig na Bisaya at pati na rin sa mga Chinese. Parang malayo yata yun ito na po, Harana ni Papa G. Para sa inyo po ito. Usahay magadamgo ako na ikaw ud ako nagahigumaan nganong tamgon ko ikaw
damgon ko ikaw, damgon sa kanunay, sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako, nganong mabuhi pa ni kalibutan, nganong itiyaw-tiyawan ang hugma ko kanimo, kanino ta, nganong itiyaw-tiyawan ang hugma ko kanimo, kanimo da. Harana ni Papa G. Aba, okay ba? Okay ba yung pagkakanta ko? Okay naman? Gusto nyo bang translate ko sa Tagalog yan? Ganito yan, usahay. Ibig sabihin yan, sometimes. Sa Tagalog, minsan. O ito, minsan sineswerte. Ito ha. Binabati ko po yung mga Facebook listener natin. No? Linda Smith, yan, sa may Denmark yan. Erlyn Lopez Flores, yan. Marilu Balceda Eneres Yu. Mary Grace, Mylene Kayerel Dagohoy Saulog. Hirap nun Benji Daleon Montante, Grace Suarez, Sara Navarro Gutierrez, then Mer Ganson Mangabat, Arlene Lorenzo, Rex Fernandez, Juanita Nang, Ray Martinez Villas, Rosalim Hasper or Jasper, imported Jasper. Okay, Paulina Valenzona, Nadia Barte, Lydia Balagtas Role, Elsa Balines, Rolando Ventura Perez. Iyan. Gamot daw yung kanta ko. Sana hindi na impatso. Then, thank you po. Emersita Admana, Nenita Sabadera. Yan yung mga nag-message dito sa aking pinost kanina na malapit na 5 p.m. Kinig, nood ng Gabay sa Kalusugan. Marami pong salamat. No? Actually, marami pa rito. Si Mami Peli Sulit, I'm sure nakikinig yan ngayon. Pero nag-like lang siya dun sa si Bergie Victoriano. Madami po ito at sinwerte tayo, nagkaroon ng konting connection. Alam mo,